Hello po mga kababayan, rin naman sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito po muli sa Atty. Roy Liwong ng Batas Pinoy. Ang ating pong pag-usapan no, sa topic nito ay may kinalaman po no, sa sulat po sa atin ng ating isa sa mga viewers po natin. Siya po ay si Stephen. No? Stephen, yung itago natin sa pangalan, si Stephen A. Okay, simple lang po ang kanyang katanungan base po sa sulat niya sa atin ay sabi niya nagpaupa daw sila ng property and then all of the sudden hindi na nagbabayad sa upa at inaangkin na lang yung lupa. So sana po matulungan daw ninyo si Stephen at ano bang magandang gawin, sabi niya. Well, una no, tandaan po natin no, as a rule kasi 'no, 'pag nagpapaupa po kayo mas maganda po na meron po kayong, written na contract, okay. Mas okay naman din po 'pag, walang kontrata na kasulatan, valid pa rin po 'yan 'no. But mas maigi po yung, meron po kayong tinatawag nating written contract. So, nandun 'pag may kontrata po kayo, nandun po nakalagay po ang mga terms and condition ninyo 'no, doon sa umuupa, ilang ilang ano bang gaano katagal ang upa, 'no, 1 taon ba, 2 taon, 5 taon o 10 taon. O at saka ano bang terms and condition do'n, magkano ang paupa po ninyo, 'no. Of course, description po ng inyong property whether this is a residential or commercial or industrial lot or agricultural land, 'no. So, mahalaga po 'yan because, ang classification ng lupa, meron din pong kaakibat po na ng mga batas po na maging applicable dito. So, I will assume wala naman sinasabi si Stephen kung ang kanilang, kontrata o yung pinapaupan nila is covered with the contract. But let us assume na, ah, may kontrata sila, okay, the fact na may kontrata sila, that means umuupa. 'Pag umuupa ka, ibig sabihin niyan, you are recognizing na hindi kayo yung, may-ari ng lupa because otherwise bakit ka uupa? And unfortunately kay Stephen sabi niya, tumigil na daw sa pagbabayad at ngayon ay inaangkin na yung property nila na sa kanila daw yun. Now, di naman maliwanag 'no, kung ano bang basehan yung umuupa sa kanila, then later on inaangkin na sa kanila yung property. So, well una Stephen, tingnan mo muna kung ano bang legal na pinanghuhugutan ng pinapaupahan mo yung inyong lessee. Kung bakit, hindi na siya nagbabayad at inaangkin na nga niyo yung property. Ano bang karapatan niya? Ano bang dokumentong mayroon siya? Bakit inaangkin na niya, 'no? Kasi hindi naman karaniwan yun na umuupa tapos all of the sudden, basta nilang sabihin niya, "Hindi na kami uupa, because kami yung may-ari." Of course, may mga situation na magiging basehan niyan. Halimbawa, umuupa sila pansamantala, either later on, either nabili nila ito, sa ibang, do'n sa sabing may-ari tapos it turn out na itong bagong nagmamay-ari sinasabing may-ari ngayon hindi na pala sila ang may-ari 'no. Or it could be something like, maaaring co-heir sila 'no. Or co-owner sila. Kaya dati rato umuupa and then later on, ayaw nilang umupa. So, kaya napakamahalaga talaga na meron po kayong kontrata. Now, hindi ko naman sinasabi na porke wala pong kontrata, hindi na po valid yun. Okay, 'pag wala pong kontrata, the rule is kung ang pagbabayad po ng upa sa inyo is monthly, kung wala pong upa, walang kontrata po 'yan, written contract, that means ang ang kanyang lease 'no, ay expire also on a month-to-month basis, okay. Kung meron namang, year 'no, 1 taon at nagbabayad sila, ibig sabihin, their contract expires 'no, kung ano yung nakalagay dun sa kontrata na magtatapos po ito. So, well, ngayon, hindi daw nagbabayad. Okay. Now, one of the grounds for the eviction of a LSC is to file a unlawful detainer case. Kakatulad ito, nag-upa, that means mayroon kayong usapan. No? So that means dito papasok yung ejectment kung tawagin or unlawful detainer. No? Ngayon, kung ang isa namang occupants na wala namang paalam, bigla na lang nag-occupy ng property,
Ang cause of action po diyan is what we call the forcible entry with damages. Bakit forcible entry? Wala namang usapan, walang kontrata, basta na lang tumira do'n. So forcible entry is a remedy para po mapaalis po yung, illegal occupants po sa inyong lupa. Now, ibang usapan nito dahil ito'y inaangkin na niya 'no, yung yung pagmamay-ari ng inyong property. So, considering that, the lessee is now in possession of that property, okay? And then, inaangkin na niya yung pagmamay-ari nito. So, ano 'to, kung ano yung basis niya, well, pinaka-the best po niyan is, you got to get in touch with your lawyer, no? Para makapag-file kayo ng kaakibat na ah, legal remedies sa korte. But prior to that, siyempre po, dadaan po tayo sa barangay, no? Because this is subject to yung tinatawag nating mediation issues with the barangay, no? And then, magreklamo kayo dun sa barangay, and then magkakaroon po ng pagdinig. Ay, pag wala pong mangyari sa inyong pagdinig sa barangay, matapos ang 3 o naka-4 na pagdinig na kayo, well, humingi po kayo ng certificate of file action. And in this way, get in touch with your lawyer. Alam po ng inyong lawyer kung anong pong asunto ang dapat ninyong gawin. But base po sa inyong kwento, ang inyong ang occupant now is inaangkin na niya yung lupa, no? Sa kanyang pagmamay-ari. So, ang right remedy po dyan is mag-file po kayo ng action, no? Action reivindicatoria. So, ano bang ibig sabihin po niyan? Ang action reivindicatoria po is a legal remedy wherein the registered owner or the rightful owner of the land seek to recover possession and ownership of the property. So, dalawa po yan ha, possession and ownership. Kung ang kung ang action mo lang ay kung halimbawa itong si tenant ninyo ay dati umuupa, ay ayaw lang umalis at hindi niya ina-assert yung ownership, ang remedy po niyan is action publicana. So, in this case po, dahil inaangkin na, no, ang pagmamay-ari nito, so, at walang usapin na settlement doon sa inyong barangay, ay pwede na po kayo mag-file directly sa korte, no? Sa Metropolitan Trial Court or dito po sa RTC, no? Depende po sa assessed value ng inyong property, okay? Para doon ninyo doon kayo file po ng asunto. But normally po diyan, no? Pag action reivindicatoria, recovery of ownership and possession is ano po yan sa regional trial court kung saan meron pong jurisdiction ang korte sa inyong property kung saan ito located. So I hope nabigyan po natin ng kasagutan, no, ang tanong sa atin ni Stephen. O by the way, kung kayo baguhan pa lang po, no, sa ating channel dito po sa YouTube o kaya dito po sa Facebook, no, kasi bago lang pong bukas ang account po natin sa Facebook, no. So konti lang po nakakaalam. Kung hindi pa kayo follower at paki-follow lang po, no. At sa YouTube naman kung hindi pa kayo subscriber, paki-click po naman ang subscribe, share and like buttons, especially po, no, if you find our videos interesting and informative. Hindi naman po sure kalabisan, pag ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share, isang like lang po, no? Of course, yung notification bell na i-click po ninyo upang sa ganon, pag may mga updates po tayo, you'll be notified at wala po kayong mamimiss na episode. So, I hope na bigyan natin ng katugunan, no, ang sulat po sa atin ni Stephen. So, salamat po sa inyong oras, no? At I hope to see you again, no, sa ating next video po natin. Bye for now. God bless.